Hi guys, magandang gabi. Ngayon dito sa Riyadh guys, tiglamig na. Tapos, umulan na ng 2 araw. Haggard yung face ng inyong mothers. Kamusta sa ating lahat? Kamusta kayo guys? Kamusta? Marami tayong itatopic ngayon for today's video. Marami tayong pag-usapan dahil first na topic natin ay tungkol sa uuwi na mga OFW na mag-i-exit na. Kasi isa na ako doon. Okay guys, so kailangan ang tawag dito. Ang kailangan natin guys para sa exit ay yung exit visa, ticket at saka yung payslip na galing sa agency na kung binibigay ba kompleto yung ating sweldo. Tapos yung e-travel. Yun po ang ating dadalhin. Tapos para naman sa mga re-entry ticket, contract, at saka OEC, and then passport, at saka ticket. So, yun ang bitbitin at needs ng mga re-entry. So, take note lang guys sa mga nag-a-assume ng mga indemnity like me. Wag nyo nang anuhin. Tawag doon? Wag nyo nang pangarapin. Masasaktan lang kayo. Charot. Opo. Sa akin, hindi ko alam kung ibibigay, pero nagsabi naman ako kay tatay sa amo ko. Pero hindi ko lang alam kung ibigay niya. Sa kanila din yun. Kasi blind na hindi nila alam. Pero kinuha naman ako ng payslip na dapat daw doon kompleto yung aking salary na binibigay niya. So, yun guys. Tsaka good luck na lang. Kung maibigay, pasalamat kayo. Pero kung hindi naibigay, huwag na kayong magano. Kasi sa akin, okay lang din. Basta bilhan lang ako ng malita. Trolley ko. So, yun guys. Kita-kita-kits tayo sa Pinas. Charot. Ako hindi pa ako siguro magpo-for good kasi wala pang ipon o walang ipon. Okay lang yun. Importante, makasama muna natin yung pamilya natin. Okay guys? Okay. Next naman na topic natin for today yung nakita nyo yun guys, yung trending ngayon. Yung trending ngayon guys doon sa mag-live-in partner na senior citizen na si nanay, tapos itong mister niya is 55 years old, and then pinatay sila sa bus, sa G-Liner bus from Cauayan City. Dito na sila sa Nueva Ecija ata. Ang sakit diba guys? Tapos parang tawag doon ang balita kasi kaya sila nasa bus dahil pupunta sila sa kay Raffy Tulfo, kay Sir Raffy Tulfo para hingi ng tulong about sa issue ng lupa. Pero ang nangyari nasundan sila, tapos yun na yung ginawa sa kanila. Nakita naman sa dashcam, di ba? So, ang sakit lang kasi kung sakali pamilya niya rin yung gumawa nila, pamilya din nila yung gumawa nun dahil siyempre ari-arian ang pinag-usapan doon ay lupa. So, masakit para sa isang tulad nila na ganun ang nangyari. So, ang hirap talaga. Kaya sa mga may mga napunta dyan, mas mainam na lang siguro sa pangalan nyo, or yun ang mahirap pagka may mga ganyan bagay. So, good luck na lang sa gumawa nun sa kanila, at saka ang Panginoon na hindi natutulog kung ano man ang